at ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong bisitang pari, Reverend Father Danichi Wee. Ngayon magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin. Paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, ang puon nating mahabagin. Bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinakikita sa atin ng ating Ebanghelyo si Jesus bilang isang dakilang propeta ng Diyos na nagtuturo ng may kapangyarihan. Maging ang mga masasamang espiritu ay nagpapatotoo kay Jesus bilang isang banal na mula sa Diyos at sila ay sumusunod sa kanyang utos. Ipinagdiriwang din po natin ngayon ang National Bible Sunday, Sunday of the Word of God at Pro-Life Sunday. Nawa ang salita ng Diyos ang ating maging gabay upang makilala si Jesus bilang ating Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin na natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, halong sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ating
pinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa atin ang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanilang Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami ay makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Si Moises ang unang propeta at mambabatas ng Israel, subalit ipinahayag niya na balang araw, isusugo ng Diyos ang propetang higit pa sa kanya. Natupad ang pahayag na ito sa pagdating ni Jesus. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon. Ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon, Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo po. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin,
lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, inyong lingid, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong lingid, huwag niyo siyang Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa atin lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, inyong lingid, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong lingid, huwag niyo siyang salungatin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon, inyong lingid, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong lingid, huwag niyo siyang Bagamat malaya ang lahat na maglingkod ayon sa kanyang katayuan sa buhay, naniniwala si San Pablo na higit na malayang makapaglilingkod sa Panginoon ang Kristiyanong walang asawa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakita ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalukod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakita ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito ay hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaka o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang mga tao at sumisigaw na lumabas. Naggilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya." At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng pinagpalang umaga. Gising ba yung katabi ninyo? Okay, buti naman, gising. Ano po? Nais ko pong simulan ng ating pagninilay sa isang kwento. Alam niyo po, naalala ko, nung nasa seminaryo pa ako, tandang-tanda ko, 2nd taon ko sa seminaryo. Kami ay pinahulaan ng isang grupo mula sa simbahan kung saan po ako na-assign para mag-serve. Pinahulaan. Sino may mga taong simbahan, naniniwala sa hula? Naniniwala ba kayo sa hula? Minsan. Itong grupo ng mga taong simbahan na to, tinanong kami, nung aking batch, kung ano ang aming birthday. Isa-isa. Sinabi ko naman, wala naman akong kaalam-alam. Hindi ko naman alam na iyon pala ay para sa paghuhula. Kaya sinabi ko, kung kailan ang aking birthday, July 16 po. Laking gulat nila sa kanilang narinig.
Alam niyo kung anong kanilang narinig? Tanungin niyo ko. Sabi ng manghuhula, sa 6 kaming batch, sa 6 naming magkakabatch, ako lang daw ang hindi makakatapos. Ako daw ang hindi makakatapos. At ako daw ang hindi magiging pari. Nung umuwi na kami sa aming seminaryo, inaamin ko, nagkaroon ng tama yung sinabi nung mga taong simbahan na yon. Yung hula, nagkaroon ng tama sa akin. At medyo parang bumigat yung aking pakiramdam. Bumigat yung aking dibdib. Kasi inisip ko iyon. Inisip ko kasi inakala kong yun ay totoo. Kasi pinaniwalaan kong yun ang totoong mangyayari. Kaya apektado ako. May mga panahon na nagdududa na ako. Hindi pala ako magiging pari. Hindi pala ako makakatapos. Kaya naiisip ko noong mga panahon na yan na lumabas na lang. Kasi anong ginagawa ko doon? Sayang ang panahon ko, di sana magtatrabaho na lang ako ulit. Magkakapera pa ako. Lalabas na lang ako, ba't ko pahirapan yung sarili ko? Hindi naman pala ako magiging pari. Dinala ko yon ng ilang buwan. Sa sarili ko, sa isip ko, sa puso ko. Kaya bigat na bigat ako. Gigising ako sa umaga, hirap na hirap. Kasi iniisip ko, hindi naman ako magiging pari. Para saan yung ginigising ko? Para saan yung pagbangon ko? Para saan yung pag-aaral ko kung hindi rin naman ako makakatapos? Napansin ng aking spiritual director na ako'y parang lulugo-lugo. At parang wala sa sarili. No, kaya kinausap niya ako, tinanong kung kamusta ako. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Pinahulaan ako at sinabi, sa aming batch, hindi raw ako ang makakatapos. Sabi ng aking spiritual director na pare, bitawan mo yung pinaniniwalaan mong totoo. Dahil nagkaroon yan ng kapangyarihan sa iyo. Mas paniniwalaan mo ba yan kesa sa sinasabi ng Diyos? Simula noon, binitiwan ko at kinalimutan ang pinaniniwalaan kong totoo. Paglipas ng ilang taon, unti-unti kaming nabawasan. Yung dating 6, sa katapusan, naging 1. At ako ang natira. Mga kapatid, parang ganito po. Ganito yung aral na nais ipabatid sa atin ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Anuman ang paniwalaan natin, siyang ating nagiging katotohanan. Kaya kahit na ito ay kasinungalingan, dahil binigyan natin ito ng kapangyarihan, nagiging katotohanan. Kahit kasinungalingan, binigyan mo ng kapangyarihan, nagiging katotohanan. Kaya naman, sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomo, sinasabi ni Moises sa mga tao, si Moises, pinakadakilang propeta, sabi niya, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko at siya ang inyong pakikinggan. Sa kanya ko, ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Tingnan nyo, si Moises na nagsasabi, siya yung dakilang propeta, pero sinasabi niya, may pipiliin ang Panginoon na higit sa kanya. At siya ang pakikinggan. Hindi si Moises. Yung pipiliin ng Panginoon. Ganyan, kamakapangyarihan ang pipiliin ng Panginoon
isang propetang magiging kanyang tagapagsalita. Ibig sabihin, ang kanyang salita ay magmumula sa Panginoon. Ang sasabihin ng propeta ay hindi kanyang sariling salita, kundi salita ng Diyos. Kaya ito makapangyarihan. Sino tong tinutukoy ni Moises na propetang pipiliin ng Panginoon? Si Jesus. Walang iba kundi si Jesus. Kaya kung meron tayong pakikinggan, walang iba kundi si Jesus lang. Sino mang magaling, sino mang matalino, sino mang manghuhula, sino mang hari, sino mang mataas na tao, walang ibang pakikinggan kundi si Jesus lang. Samantala, sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento kung paano nagturo si Jesus sa mga tao sa sinagoga isang araw ng pamamahinga. Namangha yung mga tao dahil nagturo siya na parang may isang kapangyarihan. At sabi, hindi tulad ng mga eskriba. Totoo nga. Dahil nang magpagaling si Jesus ng isang sinasapian ng demonyo, nakilala siya na mula siya sa banal na Diyos. Mula siya sa Diyos. Kaya totoong may kapangyarihan si Jesus dahil inutusan niyang tumahimik at umalis ang demonyo dun sa kanyang sinasapian ng katawan. At sinunod siya nito. Galing, no? May kapangyarihan yung salita ni Jesus. Kahit demonyo, nauutusang umalis, nauutusang tumahimik. Ganyan ang makapangyarihan yung salita ni Jesus na kahit demonyo, sumusunod. Kaya magandang itanong, no? Magandang itanong sa ating mga sarili, bakit ako hindi nakakasunod sa Diyos? Mas masahol ba ako sa demonyo? Hello? Tanungin niyo yung sarili, no? Yung mga hindi marunong sumunod sa Diyos. Oh, mas masahol ka ba sa demonyo? Yung demonyo, nauutusan ni Jesus. Sumusunod kay Jesus. Kilala si Jesus. Alam ko po, maraming boses at salita tayong naririnig. Hindi po ba? Sa panahon ngayon, ang daming taong may kanya-kanyang opinyon, may kanya-kanyang kuro-kuro. Pero alin sa mga ito ang may kapangyarihan sa atin? Alin sa mga ito ang tinuturing nating totoo? Yung bang nagsasabi sa yung hindi mo kaya? Hindi ka matalino? Hindi ka aasenso? Yung bang tumatawag sa yung hindi ka maganda? Yang bang mga salitang yan ang nagkakaroon ng kapangyarihan? Kaya mo pinaniniwalaan? Madalas naniniwala tayo sa ganun eh. Yung hindi mo kaya, kaya anong ginawa mo? Hindi mo tinuloy. Kasi pinaniwalaan mong totoo. Yung sinabi sa yung hindi ka maganda, kasi morena ka. Anong ginawa mo? Ilumaklak ka ng pampaputi. Diba? Kasi sabi, hindi maganda ang morena. Mas maganda ang maputi. Mas maganda ang matangos ang ilong. Kaya ang ginawa mo, binago mo yung sarili mo. Kahit nanay mo, hindi ka nakilala eh, no? Nak, sino ka ba? Kasi binago mo, kasi pinaniwalaan mo yung nagsasabi sa'yo, hindi totoo. Nakikinig ka kung kani-kanino. Kaya sa huli, hindi mo kilala ang sarili mo. Binigyan mo ng kapangyarihan kahit kasinungalingan. At sa huli, pinaniwalaan mong katotohanan. Marami sa atin, no, nung bagong taon, nakinig. No? Nakinig saan? Sa nagsasabi na taon ng dragon. Tama ba?
Oh, sinong nakinig sa atin ng ganon? Oh, yung mga nakinig na yon, no, anong ginawa? Bumili ng mga pangontra. Kasi hindi daw natin taon ng dragon, kaya bibili ako ng pangontra. Pero hindi naman dragon ang may gawa ng ating taon. Dragon bang gumawa ng ating buhay? Kaya nga sinasabi natin the year of our Lord. Taon ng ating Panginoon. Dahil Panginoon ang may akda ng buhay. Kaya siya lang dapat pakikinggan. Mga kapatid, ito pong turo, ang aral na sinasabi sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Kaya nga, pakinggan natin ang sinabi ng ating Salmo Responsorio. Sabi, Panginooy, iyong dinggin, wag ninyo siyang salungatin. Panginoon ay iyong dinggin, wag ninyo siyang salungatin. Dahil walang ibang salitang makapangyarihan kundi kay Jesus lang. Dahil siya ay mula sa Diyos na banal, at siya lang ang tanging pakikinggan. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Diyos Ama na bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo, ang salitang nagkatawang tao na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad at ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Timtim tayong manalangin at ating sambitin. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga relihiyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay at gugulin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming
Langin. Naway mabatid natin ang ating kakulangan sa pangangalaga at pagsasaalang-alang sa ating pangkahalatang tirahan at sa mga kasama nating tumitira dito, upang tayo'y maging mapag-aruga't maunawain. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. At tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Ulit at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat tinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kapinin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong
Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubinin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagtulos sa mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng
maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus ay nariyan sa sagradong ostyang pinamamayan ng dugo at katawan na siyang pinupunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan. Nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may sambahin siya magpakailanman. Nasa Kanya ang ating kaligtasan. Nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahin siya magpakailanman.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga paanyaya, sa ika-30 ng Enero hanggang sa unang araw ng Pebrero ay ang Triduum Mass para sa kapistahan ng Candelaria. Ang ating banal na misa ay sa ika-6 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Sa ika-2 ng Pebrero ay ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Candelaria. Tayo po ay magkakaroon ng pagbabasbas ng mga kandila sa bawat misa ng ika-6 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Pagkatapos naman ng misa sa gabi ay ang prosesyon para sa kanyang karangalan. Ika-3 ng Pebrero ay ang kapistahan ni San Blas. Tayo po ay magkakaroon ng pagbabasbas ng mga lalamunan. Sa darating naman na ika-13 ng Pebrero, bago ang Miyerkules ng Abo, ay ang silab sala, pagsusunog ng mga lumang palaspas. Maaari na po natin dalhin ang mga lumang palaspas sa ating simbahan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po ang inyong ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng iyong kabanalan ang iyong sambayanan upang matagpuan sa iyo ang kaligtasan mula sa kapahamakan at ang katuparan ng tanang inaasam ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong nagtipaya, kanyang pagkalingat kabang, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng anis sa kanan, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, mayong natipaya, kanyang pagkalingat kabang, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.